Good day Philippines and good day all over the world. Samantay lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At samantay lupalop ng kontinente, Miguel Lab shoutout. Ating pag-uusapan, Daddy Frankie may ginawang kabulustugan kung bakit na surprise na bigla si Nanay Chideng. Ayun mga ka-idol, mga ka-Daddy Frankie na marami ang naatig ng puso sa na-share ni Nanay Chideng ng kanyang buhay na kahit ang kanyang sariling pamilya, sariling anak, pinabayaan siya. Bago natin simulan mga kaidol ang ating pag-uusapan ngayon, regarding po doon sa ginawa ni Daddy Frankie, kabulastugan na tunay na malasakit sa isang matanda kagaya kay Nanay Chideng. Yan sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating panoorin yung mga saloobin ni Nanay Chideng sa kanyang mga anak kung bakit umiyak ito sa harapan ng kamera punto por punto na hindi niya akalain na magagawa ito balang araw ng kanyang mga anak punto por punto. Panoorin natin konti-konti lang ito mga ka-idol bago natin magpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon. Siguro sisilipin ako na anak ko pag namatay na ako na hirap na ako. Hindi na kailangan yung didibdibin yung kung ano ang buhay. Para hindi Lahat ng pagmamahal, lahat ng anong binigay namin sa kanya. Nakapunta pa siya ng mag-aral. Lahat. Wala na ako binigay sa sarili ko. Basta minahal namin siya. Ibinigay mo sa kanya. Hindi, kahit walang communication na eh. Kasi maraming beses na pa lamang napapanood niya to. Kailan pa niya ipaparamdam yung pagmamahal? Kapag wala ka na, ganun ba yun? Yung mga anak na katulad natin? Siguro, basta ingatan lang nila yung sarili nila at mahalin nila yung pamilya niya. Ako kahit nandun yun na ako maalala, okay lang sa akin. Hindi naman ako nanunumbat. Karapatan ko, alagaan ko kayo lang. Tinurong ko kayo mga anak. Kahit anak ka ng ate ko. Kaya, sana siguro pag namatay ako, tsaka doon din kayo pupunta sa akin. Ayan mga ka-idol, doon natin nakita natin sa video na grabe yung emotion ang binuhos ni Nanay Chideng na naikwento niya sa social media ang kapabayaan ng kanyang pamangkin na itinuring niya tunay na anak. Na ilang taon po siya nagtrabaho para makapagtapos ito ng pag-aaral, ngunit ito ang kapalit pala nito. Word na kapabayaan. Alam niyo mga ka-idol, swerte lang po ng magulang na may mga mababait na anak punto por punto. Ganun po katulad po ang nangyari dito kay Nanay Chideng. Now, ilang taon siya nag-alaga ng pamangkin, anak ng kanyang ate. Tinuring niya ng isang tunay na anak, pero anong ginawa? Hindi man lang ito nakatulong ngayon sa hirap ng kalagayan ni Nanay Chideng. Kaya nabigla po siya mga ka-idol, na surprise po siya sa ginawa ni Daddy Frankie na hindi pa nagawa ng kanyang mga tinuturing na mga anak. Malaking pasasalamat ni Nanay Chideng dahil ora-orada kung ano ang nasabi ni Daddy Frankie sa harapan niya mismo punto por punto, ito'y natupad. Ito'y naibigay na. Yung po ang bahay kubo para hindi mahirapan si Nanay Chideng. Ganun lang po dun mga ka-idol na dito natin masusukat na hindi lahat pala ng mga anak parehas yung isipan. Katulad sa nangyari kay Ansing at kay Oliver sa mga kapatid, diba iba-iba ang kanilang mga karakter. Katulad din dito kay Nanay Chideng. Dahil sa kapabayaan ng kanyang mga tinuturing na kanyang mga pamangkin, pinabayaan niya na ito punto por punto kasi tapos na po ang kanyang naitulong. Sana kung matitino ang isipan ni Che, yung kanyang pamangkin, sana naman, Che, kung nakikinig ka man ngayon, bigyan mo naman pagpapahalaga ang taong nagbigay sa iyo ng buhay, ang taong nagbigay sa iyo ng magandang kinabukasan at magandang buhay kung saan ka man ngayon naroroon. Sabi pa nga po ng mga supporters po ni nakapanood ng video po ni Nanay Chideng, Daddy Frank, ibang materials kay Kuya Oliver pwede niya ibigay kay Lula Chideng. Hindi na ibigay, kaya na ibigay na kay Ansing.
Ah, ganun lang po doon dito mga ka-idol na hindi pala lahat ng mga anak ganun ano. How about kayo mga ka-idol? Ganun rin po ba kayo sa inyong mga magulang? Katatapos ng pagkapagtapos ng pag-aaral, pinakain ng maayos, di ba? Ganyan ba ang gagawin din po ninyo katulad sa ginawa ni Che na pinabayaan si Nanay Chideng? Hindi man lang napaayos ang bahay, hindi man lang minonitor ng maayos ang kanyang nanay-nanayan, na ito pala ay siya pala ang gumawa ng mga paraan para makapagtapos ng pag-aaral. Nagsekripisyo siya, nagtrabaho siya, nag-overtime pa siya para makapagtapos ng pag-aaral si Che. Pero si Che saan siya ngayon? Ganun lang po dun mga ka-idol. Sabi pa nga ng mga ano dito, nakakaawa naman si Lula Chideng. May anak kaso nasa malayo. Di ba? Malayo. Okay lang sana kung malayo na hindi pinapabayaan, pinapadala. Hindi problema, hindi nagpapadala. Di naman nasusukat sa sinapupuna ng pagiging ina. Susad naman. Diba? Hindi naman niya sinusumbatan ang kanyang mga anak. Ang kanya lang naman na huwag naman siyang pabayaan punto por punto. Kasi malaki ang naitulong ni Nanay Chideng sa kanyang mga anak punto por punto. Sabi pa nga dito, sabi pa nga dito, dapat nga sa matandang kagaya ni Nanay, mayroon mga kasama. Yung problema po mga kahil, di ba? Yung may anak ka man o wala, parang same lang din. May anak ka nga, pero malayo naman sa'yo. May anak ka nga, hindi ka naman sinusuportahan. However, kung wala kang anak, mag-ipon ka. Mag-ipon. Hanggang kung tumanda ka, may pera ka. Diba? Saan ba maganda doon? Please comment section, please opinion lamang ni Kuya SMB. Saan ka? Yung may mga anak ka na pinapabayaan ka, iiwan ka sa ere kung tumanda ka na, or hindi ka mag-aasawa, hindi ka gusto magkaanak, mag-ipon ka na lang. Mag-ipon ka na lang, habang tumanda ka, milyones ang yung pira sa bangko at may pangtustos ka. Hindi ka tulad may anak, nagsakripisyo ka nga sa mga anak mo, hinago mo lahat ng mga pera, nilaan mo sa kanila, pero at the end of the day, tumanda ka, pinabayaan ka naman. Diba? Ganun po ang nangyayari po ngayon mga ka-idol. Hindi lang po yan, totoong buhay pala ito. Akala ko mga ka-idol, drama-drama lang ito. Sa drama ko lang, mapapanood ba na may ganun palang na tunay na pangyayari na may anak palang kayang makita yung kahirapan ng anak ng magulang punto por punto. Sabi pa nga dito, buti pa si Nanay Chiding, alam niya mga musta kay Daddy Frankie. Ganun lang po dun mga kaidol. Why binibigyan ng oras ni Nanay Chiding? Kasi nakikita niya kay Daddy Frankie yung word na malasakit sa kanya. Kahit saglit lang sila nakilala ni Daddy Frankie, pero nandoon yung taos puso na pagbuburi sa kanya. Pero ang kanyang mga anak, ang kanyang mga inalagaan noon, pinagtapos ng pag-aaral, linayasan nito at hindi na ito nagparamdam. Yan ang pinakamahirap po mga ka-idol. Dapat nga magsapasalamat siya sa ampon na pero minahal siya ng tunay. Yun po dapat. Yung word ng malasakit sa mga taong tumulong sa kanya sa kanila punto por punto. Hindi katulad ngayon nangyari kay Nanay Chiding na nagtampi-tampi na lang para hindi matuluan, sira-sira ang bahay. Pero nasaan ang kanyang mga natulungan? Nasaan ang kanyang mga pamangkin at tinuring niyang mga anak? Di ba wala? Iniwan sa ere. Ganun lang po dun. Siguro pupunta na lang siguro si Che, yung kanyang pinag-aaral, kung patay na si Nanay Chideng. Nakakaiyak naman si Nanay Chideng, di ba? Akala ko sa drama ko lang mapapanood mga kaganong sitwasyon. Meron pala sa buong may buong kwento pala mga ka-idol, kahit puso mong tiyahin, parang pinapabayaan mo na. Sana yung word na malasakit man lang, yung word na na marunong ka
tumanaw ng utang na loob punto por puntos ay yung sa mga taong tumulong sa iyo punto por punto. Sabi pa nga, kawawa si Duda, tulungan niyo po Daddy Frankie. Sana si Duda Chiding na lang, wag na si Ansing. Kasi ang gusto nga niyang ibang mga ka-idol si Ansing na naman na content. Ang inano kasi dito mga ka-idol, yung sobra sana kay Oliver, ipupunta kay kay Nanay Chiding. Ang problema, naunahan na si Nanay Chiding ni Ansing. Alright, paano yun? Di ba? So, sabi na, advice na lang, however, Nanay ko, Daddy Frankie, kung bahay na lang ang ibigay kay Nanay Chiding. Bahay kubo. Kasi siguro less gastos pa. Total, isa lang naman siya, di ba? So, ganun po. Sabi pa nga ni Nanay Ellen, ang sarap maging nanay ni Nanay Chiding. Masayahin siya at ang lawak pang-unawa kahit ganyang kalagayan niya, mabuti pa rin ang kanyang isip ni Nanay Chiding. Punto por punto. Ganun lang naman siya mga ka-idol. Ang gusto lang naman ni Nanay Chiding, magpakita naman din ang mga taong tinulungan niya. Magpakita naman din ang kanyang mga tinuturing na mga anak. Sana kung anong pinakita ng kanyang tita, ganoon din pagmamahal ang ibigay ng mga pamangkin. Utang na loob man lang nila. Kaya kung hindi sa kanilang tita, hindi sila makapagtapos ng pag-aaral at hindi sila makapasok sa kung anong trabaho nila ngayong punto por punto. Sabi pa nga ni Ma'am Nornord, oo, tama ka po, kahit di mo tunay na anak, minahal mo higit pa sa anak, dapat maisip niya, tama po. Ganun lang po dun mga ka-idol. Mahirap yung nagmahal ka na hindi mo alam kung minahal ka talaga ng mahal mo. Hugot yun ni SMB, di ba yung ganun? Kasi kung mahal ng mga tinulungan ni Nanay Chiding, mga pamangkin niya, dapat every month man lang makapagbisita man ito sa kanya. Pero taon, wala. Normal ba yun? Mabuti na lang, nandiyan yung kapatid ni Nadia Frankie na si GB na siyang laging tumatapal sa karakter ni Daddy Frankie kung absent si Daddy Frankie. And of course, sa mga nakakaawa ang kalagayan, totoo po yung mga nakakaawa pa si Nanay Chiding kay Sakay and si Weng. Noon marami pang nalungkot, sabi pa nga doon saan mga the blessings nga ang mas maganda Daddy Frankie, itulong mo na lang kay Nanay Chiding. Bakit ibigay mo kay Ansing? Ganito pong kalagayan ngayon ni Nanay Chiding, ika nga. Dahil po kay Daddy Frankie, nabago ang kanyang tirahan. Dahil kay Daddy Frankie, may nakakain na si Nanay Chiding na maayos. Dahil kay Daddy Frankie, hindi siya natutuluan ng ulan. Dahil kung hindi kay Daddy Frankie, ay yung kanyang mga gusto lang naman niya na hindi siya matuluan, magkaroon siya ng bahay, ginawa ni Daddy Frankie. Ganun lang po dun. Malaki ang naging ambag, malaki ang naitulong ni Daddy Frankie sa mga plano, sa pinapangarap ng mga simpleng tao katulad Oliver, kay Chiding, kay Nida, punto por punto. Si Nanay Chiding gusto ng bahay, binigyan ni Daddy Frankie. Si Oliver gusto gumaling pero slowly recover, binigyan pa ng bahay. Even si Nida, ganun po. Ang naging papel ni Daddy Frankie na malaki ang naitulong. Yun po ang naging issue noon na kinwestiyon ng DSWD na ginagamit lang daw ni Daddy Frankie ang kanyang tiyanay para manguto ng mga supporters at makapaghingi ng pera punto por punto. Pero kinakita naman natin mga ka-idol, para sa akin hindi po yung question. Kasi nagsikap din naman si Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawa. So nagsumikap siya para makuha din ang kanyang kagustuhan. Pero sa kanyang mga tagumpay, hindi pinagraramot ang blessings sa dumating sa kanya. Isinishare din po niya sa mga normal, sa mga ordinaryong tao katulad ni Chiding, na wala talaga may tumutulong sa mga taong na-mention kanina, di ba? Malaking impact na hindi katulad sa DSWD na walang pakialam. Kung maghingi man ng tulong, dami pang mga requirement, issues palaka. Si Daddy Frankie, may requirements ba?
Ay di ba wala? Ganun po mga ka-idol, na kahit masimpleng bagay man lang, makatulong tayo katulad kay Daddy Frankie, malaking impact na po yan sa mata ng Diyos. Hmm, ganun na lang po doon kayo mga ka-idol. Saan nangyari? Musta na po, Nanay Chideng? I love you po. At least may upload na Team Dad inaabangan kita. Palagi God bless, Nanay Chideng. Marami po nagmamahal kay Nanay. Di mabait si Nanay Chideng. Hindi naman ibig sabihin na sinusumbatan kita. Hindi naman ibig sabihin na ang akin lang naman, kumustahin niyo ako kung kumusta ako. Yung ganun. Siguro kung may business yan si Nanay Chideng, ako, yung pamangkin niya, panay dikit-dikit niya kay Nanay Chideng. Ngayon lang siguro yan nawala kasi nakikita na, wala nang may bigay si Nanay Chideng. Iwan na nga natin yan. Di ba? Yung ganun. So anong klaseng pamangkin ba yan? Pursuso pa naman tiyahin pa niya malaom-laom. Sabi nga ng iba, ang Diyos lang nasasabi, anang kailan tayo kukunin. Siyempre, ang ating Panginoon Diyos lang ang nagbigay ng ating buhay at siya rin may karapatan kung kailan kukunin ang ating buhay. Laging tatandaan mga manonood ko ngayon sa ngayong hapon, ang buhay natin pinahiram lang sa atin. Hindi ito sa atin. Magpasalamat na lang tayo na binigyan tayo ng buhay. Pinahiram tayo ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Kung wala kayong buhay sa mga nandyan ako, baka hindi kayo makapag-message dyan. Alright? Ganun lang po doon. Yung mga ka-idol, nabigyan natin ng pagpapahalaga. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo, magpapasalamat sa Panginoon because of dahil sa Panginoong Diyos, binigyan ka ng buhay, nagawa mo ngayon kung anong kagustuhan mong gusto gawin sa iyong buhay. Sabi pa nga ni nag-iba, nakakawa naman si Nanay Chideng. Sana palagi siyang papasyalan ni Daddy Frankie at Team God Bless the Soul. Sana po. Kasi wala si Nanay Chideng, wala man ng pamangkin nagpapasyal tinuri bilang isang pamilya. Siya lang mag-isa. So mahirap yung mga ka-idolan, na may ganun palang tao na may kapabayaan. Mahirap pala mag-isa, mga ka-idol. Kahit may pususo ka, may mga anak ka, iniiwan ka rin sa ere. Ang nakakainis na buhay ni nanay, na-miss ko tatay ko kasi heaven na sila dalawa. Sabi ng ibang mga supporters. Ganun lang po dun mga ka-idol, na ipakita sa mga bagulang natin ngayon, yung word na love. Kasi yung iba, magsasabi ng I love you nanay kung nakahiga na sa burulan. Yung bang pagmamahal, hindi. Hanggat buhay, iparinig, ipakita na mahal niyo ang inyong magulang. Mahirap pa magsabi ng I love you? Mahirap pa sa inyo guys magsabi ng I love you sa inyong sariling magulang? Please comment section below guys. Yung pairal mo yung love. In what way? Lagi update ang nanay, lagi yung tawagan. Kung anong gusto mong ibigay ng mga favorite, ipakita yung word na love at concern, yung malasakit. Hindi yung pabayaan nyo lang, tapos mapuwi lang kayo, mamatay na. Pantay na yung paasa, nakahiga na. Wala nang buhay, tapos paiyak-iyak kayo. Diba? Ganun lang po dun. I-share ko lang din, sabi nga mga sometimes, diba, hindi talaga sometimes hindi may kakapatid, hindi kakaunawan. Sabi ko, so wala namang problema kung hindi kayo sumuporta sa kay mama. Pero may kondisyon tayo. Kung mamatay si mama, wag din kayo pumunta doon. Di ba ang sama din ng ugali ng SMB, hindi ba, nabibiro lang po. Di ba yung ganun mga kaidol? May sometimes magdeblalo kung maraming mga anak. Tapos yung word na paampa-ampa ng kung sino magsusupport. Di ba, hindi talaga maiwasan niya. Huwag kayong magkunwari dyan. Huwag kayong ichis palaka. Malaom-laom. Di ba? Sige, wala mang problema sa akin kung ako lang sumuporta sa mama. Walang problema. Kung mayroon lang, kung mayroon. Alam ko naman kapatid ko mayroon, pero maramot sila. Sige, okay lang, walang problema. Salamat. Pero ito lang sasabihin ni SMB. Kapag mawala si mama, huwag kayong magpakita sa kanyang burol.
Yun lang. Kasi hindi nga kayo nagmamalasakit sa kanya, buhay pa siya. Ngayon magpakita kayo, patay na siya. Ano, ipakitang tao lang na mahal yung magulang niyo. Iyak ng iyak kayo kung patay na. Pero kung buhay, wala kayong pakialam. Di ba? Saan doon yung hustisya? Saan doon ang hustisya? Pakitang tao, magpakitang gilas lang sa ibang tao na mahal yung magulang nyo. Pero sa personal buhay pala, sa magulang nyo, nandun yung kapabayaan nyo. Niluloko nyo yung sarili nyo eh. Huwag niyong lokohin ang sarili nyo. Ito lang nasasabi ko lagi sa mga ibigay nyo. Kasi sa magjujuta ko sa hospital mga kaidol, hindi talaga may mawasan yung word na billing sa hospital. While na kahit ako nandun sa harapan nila, parang nagdidebate yung dalawang magkakapatid. Pero nag-excuse naman ako. Ibig sabihin nang alam agad. Nag-excuse naman ako. Isabi ko na lang naman sa mga anak ng pasyente, sabi ko, yung buhay iisa lang. Yung pira, mahahanap nyo pa sa iba't ibang pamaraan. Kung mga tunay na pagmamahal ang nakalatay sa iyong dugo, sa iyong katawan, gagawa kayong paraan para masuportahan ninyo ang pangangailangan ng iyong magulang. Kasi hindi naman yung hiningin, nagkasakit siya. Ganun lang po dun mga ka-idol. Na ipakita wag naman na magdidebate ko sa harapan niya. Pwede naman siguro kayo mag-usap na malayo sa iyong magulang. Huwag niyo man iparinig na nagsusumbatan kayo, nag-aaway kayo. Huwag ganun. Kasi ano lang masasabi ng magulang ninyo about sa pagpaampa-ampa na. Di ba? Hindi ang magulang hindi proud sa mga anak na ganun. At ipakita nyo din na dapat hindi ganun, dapat ganito, dapat ito lagi ipapakita sa aking mga magulang. Dapat ganito ako, hanggat buhay siya, ipapakita ko yung positive vibes lagi. Yung mga problema, mawawala din balangaw. That's kasama na yan sa buhay na magkaroon tayong pagsubok sa buhay. Diba? Yung ganun, yun lang man ang point ni Kuya SMB. Na even in hospital man yung mga magulang, wag yung doon kayo magkwentuhan about sa mga billings na yan. Wag niyo ipakita sa kanila. I-comfort nyo tuloy sila. Gagawa tayo ng paraan, nanay, na mabayaran natin ang hospital. Pero tulungan mo ang sarili. Nandito lang kami sa likod mo. Hindi yung rat-rat doon ng lalaki, rat-rat ng babae, kung sino magbabayad ng billings. Hindi pag-usapan nyo lahat magkakapatid, yun lang naman ang kailangan dun. Kasi kung anim kayo, di anim kayo kung alam nyo mas hirap ang isa, di nasa inyo na po yun. Kung paano nyo i-balance matugunan ang pangangailangan ng inyong magulang. Why na i-continue ni Kuya SM Makadis Frank dahil ito ang ating pinag-usapan about kay Nanay Chideng na pinabayaan siya ng kanyang mga tinuring na anak na akala niya minahal siya at binahal siya at itinuring din siya ng isang magulang pero hindi pala. Pinabayaan siya, iniwan siya, inamandon siya ng kanyang sariling pamangkin, punto por punto na siya ang naghago na pagtapos ng pag-aaral, inaruga ng maayos, hanggat nakapagtrabaho ng maayos ang kanyang natulungan, iniwan siya nito sa ere. Marami pang naiyak nang nailabas ni Nanay Chideng ang kanyang saloobin. Okay? Marami ang nalumo. Swerte kung may ganyang katulad na nanay. Naku, kung pag nanay pa kayo may Alzheimer, dementia, ayari kayo. Nandun yung kulit. Pero kung mahal yung magulang, iintindihin yung may ganung sakit. Kung kailangan pag-uunawa at pag-intindi punto por punto. Ganun lang po dun mga kaidol yung punti Kuya SMB na malaking impact, ang malaking pangalan ni Daddy Frankie na nakaukit sa puso ni Nanay Chideng na hindi nagawa ng kanyang mga sariling pamangkin. Ayan po mga kadadis Frankie ang point ni Kuya SMB. Na wag hayaan, wag pabayaan
ang magulang. Kasi ang magulang isa lang yan. Hindi ka pwede makabili ng magulang sa merkado. Okay lang yan mawala. Bibili na lang ako sa public market ng tandang sora ng isang magulang, yung matino. May ganun ba? Okay lang sana kung kalabaw yan. At kalabaw, patay na rin sa palengke, di ba? Hindi buhay. Anyway, mga kaido, yun lang ating pag-uusapan ngayon regarding kay Chideng, Nanay Chideng, na marami ang natuwa, marami ang sumaya sa nakita nila na nagbigay agad si Daddy Frankie ng bahay kubo para makatulong kay Nanay Paghiga at hindi natutulo. Punto por punto. Dahil alam naman natin simulat sa poll na pinuntahan ni Daddy Frankie ang bahay ni Nanay Chideng, malaki nga ito, sa kay mga mother and the father-in-law bahay, but ito'y sira na. Alright, but the Daddy Frankie na kung paayusin, so matanda naman, so sayang lang din sa yun, nag-decide na bahay kubo na lang, mabilisan. Kahit paano makatulog siya ng maayos at hindi maulanan punto por punto. Ang point lang naman ni Kuya SAB, magkaisa magtulungan para maging solido-pulido this Frankie community. Sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. Love you all.